Magandang hapon po. Hanggang dibdib na baha ang naranasan sa ilang bahagi ng Puerto Princesa, Palawan, kasunod ng walang tigil at malakas na ulan. Nalunod ang ilang alagang hayop at may sasakyan pang inanod ng baha. Nakatutok si Darlene Kai. Grabe. Nalubog sa lagpas baywang na baha ang ilang barangay sa Puerto Princesa, Palawan, bunsod ng malakas at walang tigil na ulan simula kahapon. Grabe po. Grabe ang dulot ng malakas na pag-ulan na to. Ayan po. Sa barangay Siksikan, gumamit na ng lubid para sa paglikas ng mga residente. Ay, yung mga hayop pa doon, oh. Nagmisulang ilog ang mga kalsada. Mataas din ang baha sa barangay San Jose kung saan kanya-kanyang bitbit ng gamit ang mga lumikas na residente. Sa ilang lugar, abot dibdib na ang baha. Sa barangay San Manuel, sinuong na ng mga sundalo ang rumaragas ang baha para tumulong sa evacuation. Isinakay naman sa rescue boat ng Red Cross ng ilang residente kabilang na ang ilang bata. Ayon sa Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office, 9 na barangay ang binaha. Mahigit 1,000 na ang inilikas na residente. Bumaha rin sa ibang bahagi ng Palawan. Sa bayan ng Nara, may sasakyan pang inanod ng rumaragas ang baha at nahulog sa kanal. Habang sa bayan ng Aborlan, nalunod sa bahang ilang alagang hayop. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpapaulan sa Palawan. Sa Baco Oriental, Mindoro, umabot sa critical level ang Alag River kasunod ng malakas na pag-ulang dala ng hanging amihan. Pinangambahang umapaw ang ilog at palalain pa ang abot baywang na baha sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, dulot ng shear line at hanging amihan ang ulan sa Oriental, Mindoro. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maghanda dahil posible maging maulan sa halos buong bansa bukas gaya po ng naranasan sa Palawan, Oriental Mindoro at ilan pang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Aurora. Habang amihan ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Nagpapaulan naman ng easterlies sa Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible maghapon makaranas ng matinding ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Maghapon namang uulan sa halos buong Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Inaasahan din ang pag-ulan sa buong Metro Manila pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa ibang balita, nasunog ang ilang bahay sa Gagalangin sa Tondo, Maynila. Nasawi ang isang senior citizen na bigong makalabas ang bahay. Nakatutok si EJ Gomez. Nabulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay 182 Gagalangin sa Tondo, Maynila pasado alas 11 kagabi. Naging pahirapan daw ang pag-apula sa sunog na agad itinaas sa ikalawang alarma. Made of light materials po lahat, kaya po napakabilis po ng pagkalat po ng apoy at paglaki po nito. At the same time po napakadami pong tao. At napakaliit po ng mga daan. Nahihirapan po talaga sa pagpasok ng ating mga fire truck po. Nagpasahan ng mga balde ng tubig ang mga residente bilang tulong sa pag-apula ng apoy. Kanya-kanyang takbo ang marami sa paglikas mula sa sunog. Ang iba, bitbit pa ang kanilang mga alagang hayop. Wala na, hindi ka na makakaporma dahil sa lakas ng usok, saka kwan. Natakot ako baka masupukit kami. Wala na kami makita eh. Siyempre, masakit kasi wala na kaming bahay. Okay lang yung basta naligtas lang ang buhay namin, lahat ng tao nakatira sa amin. Ayon sa BFP, isang 64 anyos na babae ang nasawi sa sunog. Natutulog daw ang biktima ng sumiklabang sunog kaya't di nagawang lumikas. Sa tala ng BFP, 6 na bahay ang natupok ng apoy. 7 pamilya o 21 individual naman ang apektado. Ang magiging evacuation natin, open ng barangay hall, cover court, para sa kanilang mga pansamantalang pananatalian. Tinatayang higit 800,000 piso raw ang halaga ng natupok ng apoy ayon sa BFP. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na tuluyang naapula mag-aalauna-30 ng madaling araw. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Ilan pa ang pasaway sa EDSA busway ang nasita. Kabilang ang isang convoy ng PNP Highway Patrol Group na nais daw na ipatigil ang operasyon ng paninita sa busway. Nakatutok si Nico Wahe.
Convoy, pre. Convoy. Dumaan ang convoy na ito sa EDSA bus lane sa may bahagi ng Ortigas northbound. May escort ng mga taga-highway patrol group ang isang puting van at isa pang sasakyan. Nang makita ang mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, sinubukan itong lumabas sa bus lane. Pero pinara at pinatabi ng mga taga-SAIC. Sa incident report ng SAIC, HPG ang nagmamay-ari ng van at ng kasunod nitong sasakyan. Ayon umano sa enforcer, mataas ani ang opisyal ng HPG ang nasa loob nito. Minumura pa nga yung mga enforcer na parang sinasabing taga-traffic lang naman kayo eh. Sa isa pang video, maririnig ang isa pang taga-HPG na kausap ng enforcer at pinatitigil ang kanilang operasyon. Dahil pinuputak din sa social media, baka pwede natin pagbigyan muna na concert. Pati yung nagre-request pati si Chief PNP namin. Kung po pwede na, hindi kasi wala rin kasi akong contact sa office yun. Ngayon, request ni Chief PNP na kung pwede pagbigyan na lang muna kasi nga nag-create ng hot. Habang natitikitan, may isa pang sasakyan na dumating na pinapaalam ko pa nga sa marked vehicle ng PNP. Basta't may isa pang sasakyan na ang sabi sa mga enforcer ay utos ni PNP chief na ipatigil na ang operation ng SAIC. Sabi ng SAIC, walang kapangyarihan ng PNP na ipatigil ang kanilang operasyon. It has to be a written instruction from the DOTR secretary because the busway is a DOTR project. Tinikitan pa rin ang sangkot sa insidente na kinumpirma ng PNP ay taga-HPG. Hinihingihan pa namin ng pahayag ang PNP at si PNP Chief General Romel Marbil. Sa gitna ng paninikit sa mga taga-HPG, saka nahuli rin ang isang SUV na lula ng 2 dayuhan. Nang hinga ng lisensya ang driver, nagbigay ito ng diplomatic passport. At nang kunan ng litrato ng mga taga-SAIC, nagalit ang nagpakilalang taga-US Embassy. He is threatening to steal US diplomatic material. You know what he could do? He could sell the picture of the passport to the Chinese spies who were helping China arrest. How do we know he's not going to do that? Siyempre, tayo ngayon, paranoid tayo lahat ngayon sa mga China. Kasunod ng sagutan, nagpatikit din ng American nationals. Hindi kasama ang mga diplomat sa pinapayagan sa EDSA busway. Batid ng US Embassy ang nangyari at iniutos sa staff na sundin ang mga batas sa Pilipinas, kabilang ang mga traffic regulations. Pero ang Chinese Embassy sinabing nakatanggap na rin ng impormasyon ukol dito na kanilang ikinabahala. Wala rin daw basehan ang naratibo ng umano'y pang-espiya ng China. Samantala, nais daw nila makatanggap ng resulta ng investigasyon hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Ang tranvia na naging public transport sa Maynila bago sumiklab ang World War II, muling binuhay at ngayon pinipilahan. Mula Intramuros, dumaan ito sa Intramuros-Binondo Bridge. Diretso sa Binondo hanggang makarating sa Escolta. Nakasakay nga ako ngayon dito sa Tranvia at mula yan sa Intramuros sa Maynila patungo sa Escolta naman sa Maynila. Libreng makakasakay dito sa mga weekends ng buwan ng Pebrero mula 10 a.m. hanggang 6 p.m. Ginagawa raw nila ito para maipakita sa publiko yung pagkakahalintulad ng Intramuros at Escolta sa Maynila in terms of arts and culture. 20 to 30 minutes ang biyahe kaya talagang ma-enjoy ang view. It's one of the ways for you to know about its culture here in Intramuros and as well as the whole of the city of Manila. I think it's a wonderful initiative put on by Escolta and the Intramuros administration to link these creative communities from Escolta to Intramuros. Ang Tranvia Ride ay isa sa mga highlight ng street art fair ng Intramuros at Escolta. We aim to connect the bridge of Intramuros and Escolta through contemporary art. We seek to provide a platform for our local artisans, artists, and merchants to showcase po their creativity and work. Isa sa makikita sa trade fair na ito ay ang iba't ibang mga mosaic portraits. Tulad na lamang ng mosaic portrait ni Dr. Jose Rizal at ng ilang mga beauty queen. Kakaiba raw ito dahil gawa sa mga plastic bricks ang mga mosaic portraits na ito. We get to see different forms of art from many different artists. Lahat po nung gawa nila, any form of art is gawa pa rin po ng kamay ng mga talentadong Pinoy. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok,
24 oras. Nakuhanan ang aktwal na pagbagsak at pagsabog ng maliit na eroplano sa highway sa Sao Paulo, Brazil. 2 ang patay at 7 ang sugatan sa disgrasya. Ayon sa mga nakasaksi, tinangka ng eroplano na mag-emergency landing pero bumangga sa mga puno at bus. Patuloy ang investigasyon. Sa Amerika, nakuha na ng otoridad ang ilang bahagi ng Black Hawk helicopter na bumagsak sa ilog malapit sa Washington, D.C. Ito ang helicopter na bumangga sa isang commercial airliner noong isang linggo na ikinasawi ng 67. Patuloy ring sinisiyasat ang naturang disgrasya. Sa mga motorista, doble ingat po at huwag hayaang laging bukas ang bintana ng inyong sasakyan. Sa Rojas Boulevard, Maynila, nahablutan ng sakay ng isang kotseng bukas ang bintana. Nakatutok si Darlene Kai. Habang nakatigil ang mga sasakyan sa Rojas Boulevard southbound sa Maynila, isang lalaki ang biglang lumapit sa pulang kotseng bukas ang bintana at hinablot ang bag mula sa nakasakay sa loob. Hindi masyadong kita sa video pero may isa pang lalaki sa driver's side na mabilis na tumawid palayo. Makikita rin ang ilang lalaki na tila nagmamanman. Agad nahuli ng mga pulis ang nandukot na minor de edad. Binabantayan natin yan 24 hours. So nakahingi agad ng saklolo yung biktima. So narespondihan agad at nahuli itong yung isa. Ayon sa pulisya na ibalik sa biktima ang bag na may lamang cash, mga ID at personal na gamit. Itinuro raw ng nahuling minor de edad ang isa niyang kasama. During the follow-up, saka natin mahuli yung kasabwat niya na yung adult na unfortunately may dala po siyang baril. Batay sa investigasyon, modus daw nilang tsempuhan ng mga sasakyang bukas ng bintana o hindi naklock ang pinto. Yung isa, parang nilalansi niya yung kabila, yung driver's side. Kunwari, nanlilimos sila, nanlilinis ng mga kwandit, ng mga bintana natin. So, nalansi niya ngayong nalingat yung attention ng driver. So, dyan nakuha po ng kasabwat niya yung bag. Nabigla naman po yun. Naglalaad po kami magtropa. Papunta po sa Star City. Tapos yun po, nangablot po yung tropa ko ng bag. Inamin niyang may baril siya nang naaresto. Wala lang po, self-defense lang po sa gulo lang po. Nahaharap sa mga reklamong illegal possession of firearms at paglabag sa election gun ban ng suspect. Habang ang nanghablot na minor de edad ay hawak na ng DSWD. Paalala ng pulis sa mga motorista. Huwag nating buksan ang ating bintana kung hindi naman kinakailangan. Kasi kahit maliit na siwang po yan, kaya nilang ibaba. Kaya nilang pilitin pababa yan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Hindi raw special si Vice President Sara Duterte para madaliin ang impeachment trial. Ito po ang sagot ni Senate President Chis Escudero sa mga tanong sa usad ng impeachment sa Senado. Nakatutok si Mav Gonzales. Kung si Pangulong Bongbong Marcos daw ang magpapatawag ng special session para mapag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, wala raw magagawa ang Senado kundi tumalima. Pero manggagaling ba sa amin ang kagustuhan yan o sa akin ang kagustuhan yan? Hindi nimfa. Dahil ulitin ko, ayokong tratuing special. wala naman daw siyang natatanggap na tawag mula sa Pangulo o Kamara kaugnay rito. Nauna nang sinabi ni Escudero na hindi kailangan ng special session para masimula ng impeachment trial. Wala akong balak. Ano ba yung rason bakit kailangan? Dahil ba special siya? Dahil ba minamadali natin? Dahil ba galit na galit yung ilang sektor at gustong mag-trial na agad? Paniniwala ko, dapat maging patas para hindi magdulot ng instabilidad at para hindi magdulot ng duda kaugnay sa magiging pasya ng impeachment court pagdating ng panahon. Kaya tanong ni Escudero sa mga kongresista, bakit pinatagal nila ang proseso ng reklamong impeachment? May trabaho kaming kailangan at dapat gawin kaugnay ng legislasyon na hindi kailangan inaabangan ng isang bagay na, ulitin ko, mahigit 2 buwan nilang inupuan. Pangalawa, para sa akin, may mga kailangan pang gawing hakbangin ng Senado bago pa kami makapag-trial. Wala kaming sinisisi, wala kaming sinasabing magsimula agad. Konstitusyon lang naman ang nagsasabi noon at walang kondisyon na nakalagay sa ating konstitusyon. Kung kailan pwede magsimula, ang nakalagay lang ay sa labing madaling panahon. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kung may special session, mapapabilis ang impeachment proceedings pati ang pagpasa sa mga prioridad na batas ng administrasyon.
Dapat daw may sense of urgency. Bagaman hindi raw ibig sabihin ay dapat aksyonan agad pagkatanggap ng impeachment complaint, hindi na aniya forthwith kung 3.5 buwan ang palalampasin. Sagot ni Escudero, hindi espesyal si Vice President Sara Duterte, hindi espesyal ang posisyon ng Vice President para sa kanya madaliin namin. Sa Chief Justice hindi, sa Ombudsman hindi. Pare-pareho lamang silang impeachable officers na sa ilalim ng konstitusyon ay dapat tratuhin din ng pare-parehas. Noong impeachment ni na dating Chief Justice Renato Corona at Ombudsman Merceditas Gutierrez, inabot ng mahigit 1 buwan bago nag-trial ang Senado. Ayon naman kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwedeng magpatawag ng special session ng Pangulo para sa isang urgent bill at doon matalakay na rin ang impeachment. Siguro isang session day lang yon. So, kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court dahil they are in session. Kahit mag-resign daw ang bise bago ang impeachment trial, sana raw ituloy pa rin ang paglilitis. Kung morally, mentally or psychologically unfit ang isang mataas na opisyal sa gobyerno, ay dapat matuloy, maprohebahan yon at makonvict siya ng perpetual disqualification from holding public office. Pero para kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, na isa sa framers ng 1987 Constitution, the Constitution doesn't say that. Yung disqualification parang incidental na lang yan after removal. Eh kung walang removal, I don't think you can have disqualification. Posible ngang hindi raw matanggal sa pwesto ang bise kahit hatulang guilty ng impeachment court. Removal from office and disqualification from holding any office under the Republic. Yun po ang maximum. Maaari pong kahit na i-convict nila na hindi nila i-impose yung maximum na yan, maaaring pagalitan lang. Yung sinasabi na censure or reprimand. Ang malinaw raw, dapat umpisahan na ng 19th Congress ang impeachment trial bago matapos ang termino nila sa June 30. Kung hindi pa nila umpisahan, at saka na lang on the 20th Congress nila umpisahan, palagay ko may problema. Dahil it's possible na yung mga pumirma na congressmen ay hindi na nanalo uli. At yung 1/3, hindi na kumpleto. Pinagbabawal ng saligang batas na magkaroon ng panibagong complaint within 1 year. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Babala po mga kapuso, sensitibo ang balitang ito. Nahuli ang pananaksak sa habal-habal driver sa gitna ng kalsada sa Cebu City. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa video nagkunan, na-uploader na si Arcilo Oswaldo. Kita nakahandusay sa kalsada ang 33 anyos na habal-habal driver na si Alfredo Pariha. Dinaganan kasi siya at pinagsasaksak sa gitna ng kalsada sa barangay Kinasangan sa Cebu City. Na ayon sa pulisya ay nangyari pasado alas 3 ng madaling araw kahapon. Batay sa paunang investigasyon, naghintay ng pasahero ang habal-habal driver nang lapitan siya ng lalaking suspek at kunan siya ng litrato sa cellphone. Nagalit ang biktima at humantong sa away at kalaunay pananaksak. Nagpapagaling sa ospital ang biktima ang nagtamo ng mga sugat sa tiyan. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspek na agad tumakas. Para sa GMA Integrated News, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Kumpara noong 2022, tumaas ang bilang ng voting population o mga Pilipinong nasa edad na para bumoto sa eleksyon 2025. Halos 76 million na yan ngayong taon, batay sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research. Mas marami yan kaysa mahigit 65 million noong 2022. At sa darating na Mayo, mahigit 69 million ang rehistradong bumoto batay sa datos ng COMELEC. Sa voting population ngayong 2025, pinakamarami ang millennials na nasa 29 hanggang 44 years old na halos 26 million. Sumunod ang mga Gen Z na nasa 18 to 28 years old, Gen X na 45 to 60 years old at Baby Boomers at Silent Generation o mga lagpas 60 years old na. Noong 2022 naman, millennials din ang pinakamarami. Kasunod ang mga Gen X na mas marami noon kumpara sa mga botanting Gen Z
at mga baby boomer at silent generation. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Barbie is truly in her running era. Fresh on a Sunday morning si Barbie Fortesa na all smile sa kanyang post-running photos. I-shinare niya rin ang kanyang 8-kilometer run with friends including Alden Richards at Christopher Martin. Jack and Jackie Layag. Showing off their dance moves, sina Jack Roberto and its Showtime host, ate girl Jackie. Biro ng netizens, may chemistry ang dalawa na binansagan nilang Team Jack-Jack. Di na lang si Dennis Trillo ang may aliw TikTok videos. Pati ang wife niyang si Jenilyn Mercado game na rin sa mga funny videos. Gaya na lang ng kanya raw interpretative dance para i-impress daw si Dennis na bumili ng kanilang dinner. Kasunod ng ibinalita ng GMA Integrated News na naon siyang paglabas ng pasyente sa isang ospital sa Maynila dahil na scam ng nagpakilalang staff ng doktor. Isa pang pasyente naman sa Makati ang natangayan ng libu-libong piso ng nagpakilalang tauhan daw ng isang ospital. Nakatutok si Katrina Son, exclusive. Kahit iika-ika at di pa magaling, nagtungo sa Southern Police District sa Taguig si Ken, di niya tunay na pangalan, para magreklamo matapos umanong maskam ng nagpakilalang assistant manager ng isang ospital sa Makati. January 2 nang ma-admit siya sa ospital dahil sa sakit sa tiyan at likod. January 13 siya dapat na discharge pero hindi makauwi dahil walang pambayad sa halos kalahating milyong pisong bill sa ospital. January 21 nang may nakuha siyang text mula sa isang Micah Reyes. We were offered na 70,000 initial down payment without collateral check to be discharged. Dahil tumataas ang hospital bill kada araw at pag nanais niyang makalabas ng ospital, kinagat ni Ken ang alok. Binigay niya sa akin yung bank ng doctor ko. Then doon ako nag-transfer ng initial or down payment na 35K. Kinahaponan, idineposito niya ang balanseng 35,000 pesos. Sabi niya, may pupunta po daw na secretary para i-discuss yung monthly payment installment ko or yung payment terms since 70K lang daw yung na-down ko. And then, pati siya susunod para asikasuhin yung mga hinihingi niyang documents. Pero hindi raw dumating ang kausap na sekretarya. Tsaka na namin na-realize na we got scam. Nung pumunta kami sa nurse station, tumawag kami sa billing department. Tinanong namin kung may Micah Reyes ba. Sabi nila wala kaming ganung tao. Then wala ring manager's office kasi lahat ng transaction kailangan sa billing. Sinabihan din daw sila ng ospital na mag-iimbestiga sa insidente. Tumawag din daw sa kanila ang sekretary ng kanyang doktor para sabihing walang pumasok na bayad sa kanilang opisina at dumaraan sa ospital ang bayad ng mga pasyente. Mahirap po kasi syempre na-hospital ka due to sickness. Tapos naghahanap ka pa ng pambayad para lang ma-discharge ka. Tapos malalaman mo na lang na na-scam ka na. Masusi raw na mag-iimbestiga ang PNP Cybercrime Division. Iimbestigahan din maging ang mga ospital daw na ginamit ng mga scammer. Ginagamit po talaga nila yung pangalan ng doktor and also po ng hospital. Nakita po namin doon sa previous po na final na complaint ay alam po nung kausap ng biktima yung lahat ng impormasyon tungkol doon po sa biktima and sa pasyente and also po sa hospital and sa doktor. Ang tanong nga po, paano nila nalaman yung mga detalye nung pasyente at nung doktor. And kung makita po natin na meron po talagang kasabwat doon, they will be dealt accordingly din po. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Halos 40 milyong pisong halaga ng kush o high-end marijuana ang nabisong itinago sa 2 balikbayan box galing sa Canada. Ayon sa Bureau of Customs, idineklarang mga gamit sa bahay at personal na kagamitan ang laman ng mga kahon na dumating sa Manila International Container Port.
At nang inspeksyonin, tumambad ang kush o dried marijuana leaves at 6 na pong hindi pa tukoy na tableta. Nahaharap sa kauklang mga reklamo ang consignee ng 2 balikbayan box, pati na ang nagpadala ng mga ito. Sa gitna ng election gun ban, nahulihan ng mga armas ang isang lalaki na bagong laya lang sa ibang asunto. Nakatutok si Bea Pinlac. Ginalugad ng pulisya sa bisa ng search warrant ang bahay ng 31 anyos na lalaking ito. Nakatanggap daw kasi sila ng sumbong na nag-amok at nagpaputok umano ang lalaki ng baril malapit sa bahay niya sa Malanday, Valenzuela. Ang lalaki, halos kalalaya lang ng kulungan ng masangkot sa akyat bahay noong 2018. Pero balik kulungan siya ulit ngayon matapos mahulihan na may sumpak o improvised gun, live ammunition para sa shotgun at granada. Inaalam pa natin ngayon kung itong mga ito ay nagamit niya o ginamit sa mga krimen. Paliwanag ng suspect, kabebenta lang din sa kanya ng kaibigan niya ng sumpak sa halagang 900 pesos. Hindi po talaga sa akin yun, talaga binenta lang yun. Mga ilang araw, tinesting ko dun sa may tapat ng bahay namin. Pinaputo ko siya, pumutok naman, tapos ilang araw, binenta ko rin yun, ma'am. Lugi pa nga raw siya nang ibenta niya rin ito kalaunan sa isa pang kaibigan sa halagang 500 pesos. Wala na sa akin yun. Hindi ko po ginagamit yung ganyan. Bago na po, ma'am. Simula na malaya po ako sa Muntinlupa. Nahaharap ang suspect sa reklamong illegal possession of firearms, ammunition, and explosives at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Nakuha ni Pinoy Olympian EJ Obiena ang kanyang unang gintong karangalan ngayong taon sa pole vault. Sa sinalihang indoor pole vault tournament sa Metz, France, tagumpay si Obiena sa kanyang unang attempt na malundagang taas na 5.70 meters. Itong unang panalo ng world number 4 na si Obiena sa 2025 indoor season ng pole vault. Nitong Enero, pumangalawa si Obiena sa International Jump Meeting Cottbus sa Germany. Nakatakda namang depensahan ni Obiena ang kanyang championship title sa ISTAF Indoor Tournament sa Germany. Sinita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR ang isang convoy na dumaan sa busway na nagpakilala raw na security detail ni dating Senador Manny Pacquiao. Sir, saan ba ito? Senador Pacquiao. Bawal po yan dito, sir. May agad kami. Ha? Naiwan kami sa... Bawal po kayong dumaan dito eh. Tatabi ko. Di ba tama yung cellphone mo? Ayon sa SAIC, dumaan sa busway ang isang van at SUV na may hindi otorisadong blinkers at sirena. Nagsabi ang isang sakay na iuurong nilang sasakyan para makapag-usap sila ng enforcer, pero bigla silang umalis. Alaunay bumalik ang van. Ayon sa SAIC, disregarding traffic signs at illegal use of blinkers ang paglabag ng mga sasakyan. Nag-iimbestiga na ang SAIC. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Pacquiao pero wala pa siyang tugon. It's official, si Gabby Garcia ang magiging kapuso host ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Full circle moment daw ito ni Gabby na dating nag-audition sa PBB. Ready naman kaya siya kung papasukin ni Kuya bilang housemate? Alamin yan sa aking chika. Hindi pa rin makapaniwala si Gabby Garcia na isa siya sa mga magiging host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Tila na manifest daw ni Gabby ang maging parte ng PBB Collab ng GMA Network at ABS-CBN na isang makasaysayang entertainment milestone na magsisimula na this March. Sino kaya sa mga kapuso ang gusto niyang makita sa bahay ni Kuya? Sinong gusto kong makita doon? Wag naman si Khalil, charot. At paano kaya kung bigla siyang kausapin ni Kuya para pumasok sa PBB house? I'm up for anything, pero as of now, ang challenge is to host. So, doon ako nagpo-focus. Full circle moment din daw ito for Gabby dahil noong 2012, nag-audition siya sa PBB Teens. Sabi ko nga, maybe I wasn't meant to be a housemate at that time. I was meant to host it. Fast forward to 2025. So, ito na nga. Pero di rin natin alam kung ano mangyayari sa akin doon. So, sobrang glow up? Oo, sobrang glow up. That time, 2012, ilang taon lang ako noon. I was just 13, 14, ganyan. So, talagang exciting after how many years. Finally, makatapak ako sa bahay ni Kuya as a host.
Love is in the air this Feb-ibig. At isa sa mga sweetest stages of love ay ang ligawan. Di ba, Pia? Pero teka muna, Alam uso pa natin ba yan. ito these days? Dapat bang magpaalam muna bago manligaw o diretsong ligaw na? Diretso na. Palaisipan, ha? Diba? Kasi baka sabihin niya, hindi. Hindi, barado na agad. Diba? Oo nga. Tsaka alam na niya kung anong pakay mo. Di? Well, Catch them by magkaalaman ang sagot ng ilang kapuso, alamin sa aking pagtuto. The Love Month is upon us, kaya't siguradong marami ang love struck. Pero sabi ng iba, tila iba na ang style ngayon sa relationships, tulad na lang sa panliligaw o pagsisimula ng relasyon. Kailangan pa bang magpaalam ang lalaki na manliligaw siya? Ang say ng Kapuso Stars. Si Andrea Torres, no to pakiramdaman, lalo't marami raw ang sweet guys na showy lang, pero wala naman daw balak sa isang relasyon. Well, maganda rin naman magpaalam para klaro. Oo, kasi minsan 'di ba parang ayaw mo rin naman mag-assume. Baka sweet lang siya, baka ganun lang talaga siya. Gusto ko po syempre alam ko. Yes. Very traditional po ako. Same din ang feelings ni na Alden Richards, Christian Bautista at Matt Lozano. Para mas malinaw, baka ma-misinterpret nga, di ba, yung mga ginagawa mong actions. Para wala lang din masasaktan in the end. Pwede ba tayo maging boyfriend, girlfriend? I am a fan of labels. Manliligaw ka, tapos pati yung parents nung nililigawan mo rin. Kanino ka nagpaalam dito? Wala nga eh. Ako, single po ako. Pwede niyo po ako i-date sa February 14. Willing to adjust naman si Mamang Pokwang. Yun eh. Yun yung nakasanayan ko eh, di ba? Pero ngayon, iba na yung henerasyon. Siguro accept na lang din natin. Paalam na tabi. Wala. Nagpaalam. Kasi... Si Herlene Budol naman, tila may angst pa pagdating sa ligawan. Dapat magtanong ka. Libre lang naman magtanong eh. Tsaka kita sasagutin kapag malinaw na yung lahat. Ganon. Period. Attitude. Respect. Naging mainit ang laban ng mga kalahok sa NCAA Season 100 Beach Volleyball Championship ngayong araw. Nananatiling undefeated ang Colegio de San Juan de Letran Lady Knights na nanalo sa Women's Division kontra Lyceum of the Philippines Lady Pirates sa score na 2-1. Itinanghal na bagong kampiyon para sa Juniors Division ng Arellano University laban sa defending champion sa Emilio Aguinaldo College sa score na 2-1. Bumawi sa Men's Division ng EAC Generals na nagwagi kontra sa Benil Blazers matapos sila magtala ng 2-0 win. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.